purihin ng Panginoon. So glory to God po na isang mapagpalang gabi po sa inyo umaga sa oras na to. Ayan, at tayo po ay dumako sa ating gawain. Ayan, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, O God. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, humihingi, Panginoon, ng tulong, Ama, na patuloy naming maunawaan ang iyong mga banal na salita na magbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan sa bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na mabuti ka sa lahat ng pagkakataon, Ama. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, Lord, alam namin na nasa kalagitnaan ka namin, Panginoon, at alam namin na may mas ituturo ka sa mga buhay namin upang ganun, Panginoon. Lord, ang wisdom, Panginoon, ay patuloy naming magamit, Panginoon, sa aming buhay na maging application, Panginoon. Ama, patuloy ko pong inihahambol ang aking buhay, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang maghari sa aking buhay sa mga oras na to. Patuloy mo ipaturo sa amin, Panginoon. Hallelujah, ang mga banal mong salita, Panginoon, na magmanifest po sa bawat buhay namin mula sa buhay ni Nanay Andrea, ni Ma'am Annalyn, Panginoon, at ng inyong lingkod, Ama. Lord, patuloy kang mataas sa buhay namin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, Lord, na makilala ka namin na may hisigit pang mas malalim kaysa kahapon, Ama. Kaya naman, O Diyos, patuloy kang mapapurihan sa aming mga buhay sa oras na to. Hallelujah. Lord, we acknowledge you. Holy Spirit, we acknowledge you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Basahin ko po sa Tagalog. Hallelujah. Amen. Ang ating pong verses sa Ecclesiastes po. 2. Amen. So sabi po dito sa mga ngaral, 2, verse 1 po. Sinasabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay ipinapalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak sa kaloob-loob ko'y ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahon, ilalagi niya sa mundo. Amen. Hallelujah. So, tayo po ay dumako sa Ayan. So, himayin po natin yung mensahe. So, dito po makikita natin kung ano nga ba. Ito pinangamagatan ko po na all I need is you. All I need is you. So, ang Panginoon po ang kailangan natin sa buhay natin. Kasi dito sa talatang ito makikita natin, katulad po ng naka-experience sa buhay po ni King Solomon, na ang buhay ay walang kabuluhan. No? Life is empty without God. Life don't have satisfaction without God. Amen. So, kaya po pinamagatan ko to na all I need is you. Amen. So, ano nga ba yung nagbibigay sa atin, no? What bring us lasting purpose and meaning and happiness. No po? Yung mga long last na nagbibigay sa atin sa mundong ito, no? I don't think meron po. No? Kung sa purpose mo sa buhay, meaning mo sa buhay, at kaligayahan sa mundong ito na maglalas. Na po, walang iba po siguro kundi lang yung pagkilala natin sa Panginoon. Dahil dito, sa talatang ito, matutunghayan natin na maraming naghunt sa buhay ni Solomon, ni King Solomon, na po na hunting siya ng mundong ito, ng buhay na ito, na bagamat pinagkalooban siya ng regalo ng Panginoon na wisdom, na po, hindi pala, sabi ko nga, sa buhay ko, na po, sa pag-unawa ko sa salita ng Panginoon, na po, wisdom without understanding is poison. Wisdom without knowledge is poison. Na po, kapag pinagkalooban ka ng wisdom, hindi po yun sapat, na po, na dalhin lang natin o ipagmalaki natin. Yes, you might have wisdom, na po, but without understanding po, hindi natin to magagamit ng matalino. So sinabi niya po dito, I said in mine heart,
Go to now, I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure. And behold, this also is vanity. I said of laughter, it is mad, and of mirth, what do with it? I sought it in mine heart, would give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom, and to lay hold on folly, with I might see what was that good for a sons of men, what they should do under the heaven all the days of their life. So dito po hinimay ko po sa tatlo. Makikita niyo po dito na hunting siya ng pleasure. Now sa verse 1 and 3, ito po ay pleasure ng katawan. Lahat po ito, pleasure. Amen? So makikita po natin dito, sa mapag-uusapan natin, ito pong Ecclesiastes 2 ay hinimay po sa tatlo. Nahunting siya ng buhay na ito, ng mundong ito, ng the pleasure, the measure, and the treasure. Amen? So dito po, sa the pleasure, meaning po ng pleasure, the attempt to find happiness and satisfaction in physical and sensual gratification. Amen? So ano-ano ba yung mga bagay na to? Sa verse 1 and 3, nakita niya, gusto niya maging masaya. So gusto niya tumawa ng tawa. Now maybe yung laughter ang makakapag-satisfy sa kanya. Sinubukan niya din yung alcohol. Nagpakalasing siya. Masama bang tumawa? Hindi po yun masama. Ang laugh ay sabi nga nagbibigay ng sigla yan sa katawan. Ang taong masayahin, bihira pong magkasakit ang mga taong masayahin. Amen? At napatotohanan po yan sa realidad ng buhay. Pero, ang tanong, sa laughter mo ba makukuha talaga yung contentment at satisfaction ng mundong ito? Base po sa experiment po ni King Solomon, hindi po. Hindi ang laughter ang makapagbibigay sa kanya ng satisfaction because it is all vain. Emptiness din po ang natagpuan niya. Hindi masamang tumawa. Pero wala po yung naging kabuluhan sa buhay niya. Amen? Alcohol, sinubukan din po niya. Nag-experiment din siya. Ito po yung klase ng tao na may wisdom, Pero itong mga bagay na to, gusto niyang, niloob niya sa buhay niya na ma-experience lahat ng bagay bago po siya naniwala na walang kabuluhan ng lahat ng ito. So, purihin po ang Panginoon. Amen? Kasi sa buhay na to ni King Solomon, matatagpuan po natin, na hindi na natin kailangan i-experience lahat ng bagay bago po tayo matuto. Base sa wisdom na to, matuturuan po natin yung ating sarili. Kailangan i-experience lahat ng bagay bago po tayo magpatuwid sa Panginoon. Amen? Sex. Sa dami po ng lalaki na may asawa, isa po si King Solomon. 700 na asawa, 300 na concubine. Amen? Alipin. Hallelujah. Siguro, grabe, we only have 365 days sa isang taon. Sa 365 days na yun, yung 300 lang na naging naging katulong niya, na pwede niyo sigurong gamitin. Wala pa yung tapos konti lang sa part ng asawa niya. Yung 365 days, so iba-ibang asawa, pwede niyang gamitin. 2 years, 3 years, yung 1,000 na asawa na yun, 3 years magagamit niyan, iba-ibang asawa sa bawat araw. Grabe. Grabe po, pero hindi niya natagpuan yung satisfaction sa physical at sensual na lahat ng gratification na yun, ng pleasure ng katawan. Hindi rin pala sex, kahit pala iba-iba ang maging asawa mo, hindi rin pala yun ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Amen? At napakahalaga na matutunan natin to. Kahit pala magpapalit-palit ka ng asawa, hindi mo rin mapatagpuan yung satisfaction. Amen? So the pleasure hunt, kung magpapahunting ka sa pleasure ng mundong ito, sinisigurado po ng salita ng Panginoon that it won't satisfy you. Hindi po ito ang makapagsasatisfy sa atin. Amen? So sa verse 4 po, hanggang 7, sabi niya dito, I made me great work. I builded me houses. I planted me vineyards. I made me garden and orchard. I planted trees
in them all kind of fruits. I made me full of water, to water therewith the wood, that bringeth forth rest. I got me servant and maiden, and had servant born in my house. Also I had great possession of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. Amen? So dito po sa 4 and 7, no, makikita natin dito, mineasure niya. Ito po yung the measure hunt. Na po, mineasure niya lahat ng mga ginawa niya. Na po, measure means when we measure happiness and satisfaction in term of accomplishment or success. Amen? Basahin po natin sa Tagalog. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Gumawa ako sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig ng mga aliping babae at lalaki. At ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang mga kawan ko'y bukod sa dami, walang kasindami ng inihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng mga napakaraming pilak na ginto. Hallelujah. Ay, hanggang 7 lang po pala. Purihin ng Panginoon. Na, kawan ng hari na nauna sa akin. So, bakit ko po dinidiinan yung ako? Ko at ako. Amen? So, kung makikita niyo po dito, no, mineasure niya sa kakayahan niya, sa kalakasan niya. At minsan, po, ito yung nakakalimutan ng tao. Nakakalimutan natin. Minsan, sa katanyagan, sa wisdom na meron tayo, po, akala natin lahat ng bagay na yun nagmumula sa atin. Amen? Po, ito yung kahalagahan na nakalimutan niya yung Panginoon. Nakatutok na lang siya sa sarili niya. Mineasure niya sa pamamagitan niya. Po, mineasure niya itong bagay na to, po, sa success niya. Na na-accomplish niya ang lahat ng bagay na to sa pamamagitan niya. Po, yun po yung wag natin nawa makalimutan sa buhay natin. Na ano man ang maging accomplishment natin sa buhay natin, ano man ang maging success natin sa buhay natin, lagi po nating isama. Po? At lagi nawa natin i-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. Nakakagawa tayo ng mabuti kasi yung Diyos naging mabuti sa atin. Nakakapagpahayag tayo ng salita kasi pinagkalooban niya tayo ng wisdom, ng knowledge at understanding. Nakakapagpahayag tayo, nakakatulong tayo dahil sa biyaya ng Panginoon lahat po ng bagay na to. Po? Acknowledge God. Hindi po masama na makamtam natin ang lahat ng mga bagay. Po? Pero kung minemeasure natin ito sa pamamagitan ng accomplishment natin in our term, po, at success po na buhay natin, masama po. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Verse 8 and 10. Basahin ko po sa Tagalog. Hallelujah. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto. Mula sa mga lupaing nasasakupan ko, marami akong mga awit ng mga babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa sa isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. Higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginusto, hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginawa at iyon ay ang pinakamagganting pala ng aking pinagpaguran. Amen? So dito po, makikita natin from verse 8, po, pababa, makikita natin on how the treasure hunt him. Treasure hunt. Una po, pleasure hunt. Yung 4 and 7 po, measure hunt. Hinanting siya ng pagme-measure ng lahat ng kanyang mga nagawa po, ng sarili niya. And pangatlo po, the treasure hunt. Sa buhay na to, po, ang lahat ng treasure natin sa mundong ito, ano pong ibig sabihin ng treasure hunt? The attempt to find happiness and satisfaction in material possession. Hindi niya rin po natagpuan ang kaligayahan doon. Po, sa pag-a-attempt niya na makuha ang kaligayahan, po, masatisfy siya ng mga material na bagay na possession niya. Pagmamay-ari niya po, hindi po sa iba. Pagmamay-ari niya.
Anong sabi niya dun sa salita kanina? Yun lang ang naging pleasure niya. Yes, nasa akin pa rin yung wisdom ko, pero lahat ng yun naging walang kabuluhan. Sabi ko nga po, you can have wisdom, na po. And kung ang pera, sabi nga, ano po, maganda pong alipin ng pera. Pero kung ito po ang mag-aalipin sa'yo, masama po. Amen? Ano po, marami pong nararating ang pera. Pero kung ikaw ang pasusunurin ng pera at ikaw ang aalipinin nito, ano po, mahirap pong possession na ang pera kung ganun po ang mangyari sa atin. Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin, no, na lahat ng possession na to, no po, even sa mga magagandang asawa, makikita natin sa 1 King 11 po kung gaano karami ang kanyang asawa. Pero hindi rin po yun. Yung treasure na to, lahat ng bagay na to, hindi rin po nagbigay ng satisfaction sa buhay niya. Amen? Kaya napakahalaga po, no, kung ang mga bagay na to po, pinupuhunanan natin ng matalino. No po? Kung nagagamit natin to sa kingdom of God, kung nagagamit natin ito para maging asset lang, ang pera maging asset para sa kingdom ng Panginoon at hindi po sa atin. Amen? No po? Wala pong masama kung magkaroon tayo ng pleasure sa katawan natin. Ano po? Kasi okay lang po yun. Ano po? Okay lang yun. Huwag lang natin kakalimutan, ano po, na ang lahat ng ito, ano po, kung dito natin nahanapin ang lahat ng katagumpayan, wala po tayong magigain kung hindi po natin to magagamit, no po, sa pagtulong ng matalino sa mga tao, paggamit po ang pera sa asset po, gamiting asset po, para maging gantimpala ng mga naglilingkod, ano, gantimpala ng mga sumusunod, mga servant ng Panginoon. Amen? Sa katulad niyang hari, of course, wala pong babawal sa kanya kasi siya yung nakaupo sa trono. Pero yung kapangyarihan, no po, sa mata ng Panginoon, kapag inabuso po natin, ano po, wala po rin tayong magigain, kundi kamangmangan lang at kabaliwan. Even nasa Kanya, yung pinakamagandang regalong karunungan, ano pong kinahantungan nito nung hindi niya nagawang timbangin? Amen? Hindi niya nagawang balansihin. Ano pong tinawag niya? Even sa sarili niya, kabaliwan lang ang lahat ng ito at kamangmangan. Napatunayan niya na mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan at tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Dalawang bagay lang po talaga, kaliwanagan at kadiliman sa mundong ito. Saan ka gustong mabuhay? Karunungan o kamangmangan, saan mo gustong tumayo? Amen? Anong gusto mong maging pundasyon sa buhay na to at sa mundong ito? Nalalaman ng mga marurunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid kong iisa lang ang hantungan ng lahat. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya ko rin namang sasapitin. Siya ring sasapitin. Ano nga ba ang napala sa labis na pagkakarunong? At naisip kong ito ay wala ring kabuluhan. 16. Pagkat kung paanong ang mangmang ay nalimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ng mga mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. Kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang dinulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad ng ito ay paghahabol sa hangin. Amen? Nakita po natin, marunong ka man o mangmang, isa lang po ang hantungan natin sa mundong ito pag hindi tayo naging matalino. Matalino ka man o hindi, na po, mahaba man ang naging buhay mo kung hindi mo ginamit ang karunungan mo, na po, ng matalino. Mabawalang bahala rin po ang kamatayan mo. Totoo po yun. Matalino ka man o hindi, isa lang po ang hantungan natin, lahat tayo mamamatay. Pero kung nagamit natin ng may purpose, na po, yung buhay natin at nagawa natin yung assignment natin ng mabuti, at least sa kabilang buhay po, na po, wala tayong pananagutan sa Diyos. Kaya dito sa mundong ito, na po, kinamuhian niya yung buhay dito, sapagkat puro kahirapan lang. Na po, hindi rin siya naging masaya sa lahat ng possession na meron siya. Even meron siyang pleasure, even meneasure niya lahat ng bagay na to, na po, even meron siyang treasure, ano pong nangyari sa kanya? Hinanting lang siya ng buhay na to na walang kabuluhan. Kung hindi niya to, kaya nga katulad niya po, hindi niya nagamit na maparaan yung wisdom na pinagkaloob sa kanya. Hinangad niya yung kaunawaan, Pero yung kaunawaan, ginawa muna niyang experience ang lahat.
Nakalimutan niya yung sinabi ng tatay niya na sundin mo ang lahat na bilin sa kanya ng tatay niya, lahat ng kalooban ng Panginoon. Pero ano pang ginawa niya? Lahat ng mga experiment ang mundong ito. Natutunan na po natin na po kung paano po ang buhay na hindi sumusunod sa Panginoon. At makita natin na lahat ng bagay, ang dami nating nasayang na oras at panahon. At yun yung ginawa lang. Yun po yung ginawa niya sa buhay niya. Sinayang niya yung oras at panahon ng marami at mahabang panahon. Yes, maaaring nabuhay siya ng mas matagal po sa taon ang nabubuhay tayo. Dahil noon nabubuhay sila ng matagal. Pero ano po yung kinahinatnan ng buhay niya? Wala ring kabuluhan. At darating siya sa yugto ng buhay niya na mamamatay din siya katulad po ng makasalanan. Even though pinagkalooban siya ng wisdom, hindi niya ginamit ng maparaan. Amen? Kaya kahit anong klase po na tao tayo sa mundo, mayaman at mahirap, ang ending po natin kamatayan. Pero kung tayo naging matalino mabuhay, na po, mabubuhay tayo nang naging kalugod-lugod at kapuri-puri po sa mata ng Panginoon. Wala na ring halaga sa kanya ang lahat ng pinagpaguran niya sa mundong ito sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. Amen? At sino nga ang nakakatiyak kung siya'y marunong umangmang? Gayon man siya pa rin ang magmamana ng lahat ng pinagpaguran ko at ginagamit ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan. Dahil iniisip niya yung ganong bagay, alam niyo po ba, na yung sinalinan niya na anak niya, na kung di ako nagkakamali si Jeroboam, na po, naging hangal, naging mangmang. Na po, siya yung gumawa ng division, ano po, sa pagpamahalan niya. At nagkatotoo nga sinabi ni Solomon, dahil hindi siya naging matalino sa buhay niya, yun din ang kinahinatnan. Dahil, kumbaga, dineclare niya na sa bibig niya, na sino nga ba? Sigurado nga ba siya na matalino at mangmang? Paano niyang nasabi yun? Diba po? Kasi even siya, alam niyo po, hindi niya ginamit, no po, yung kanyang talino. Kahit na pinagkalooban siya ng wisdom ng Panginoon, hindi niya nagamit ng mabuti. Kaya para sa kanya, walang kabuluhan ng lahat. Kaya nga nangihinayang ako, sabi niya sa 20, pagkat ako ay nagpakapagod ng husto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ko'y pinamumunuan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang nagpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay walang kabuluhan at ito ay hindi tama. Nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit para saan nga ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao'y nagdulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya nakakatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Amen? Kaya sa mundong po ito, sinasabi niya po na lahat ng bagay na to walang kabuluhan. Na po, paulit-ulit lang. Kaya nga po, kung tayo po, gagamitin natin ng matalino yung ating mga kayamanan, at least mamamatay po tayo na may kagalakan. Kung lahat ng yun nahanapin natin sa Panginoon. Kung lahat ng bagay na yun gagamitin natin para sa kalwalatian ng Panginoon, at least nabuhay tayo na po ng may kabuluhan. Kaysa tinamasa natin, narinig nga natin ang wisdom pero hindi natin ginamit. Bigo pa rin po tayo sa dulo. Kaya maging matalino po tayo habang naririnig po natin yung mga ito, no? Kasi base ito sa isang hari na naka-experience ng lahat ng bagay na to at nagtamasa ng lahat ng kayamanan na to. Maaring wala tayong kasing yaman ng halaga na meron siya. Mga pilak na halaga na meron siya. Pero ang tanong ko ngayon sa'yo, masaya ka ba? Ito rin ba yung tingin mo sa buhay? Amen? Kasi para sa akin, nagiging walang kabuluhan lang ang buhay kung hindi nga naging purposely na po ang buhay mo. Kung hindi nga naging matalino ang paggamit mo sa buhay, tunay po na magiging walang kabuluhan lang.
Verse 24, ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom, at ang pakinabang, ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Verse 25 at 26, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Yun po yung tanong niya. Ito po yung pinaka-conclusion ng buong gawaing ito, ng buong chapter 2 na to. Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay ang lahat ng ito sa mundo, sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Amen? So without God, lahat ng ito walang kabuluhan. Kaya all we need is God. All we need is Him. At ang Panginoon po, naniniwala po ako na totoo yun. Pinagkakaloob niya ang lahat ng bagay, ang karunungang kaalaman, kagalakan, kaligayahan sa mga tao po na naghahanap sa Kanya. Sa mga tao na alam niya, na nauuhaw para sa Kanya. Amen? Kinahahabagan ng Panginoon yung mga tao po na alam niya na nahahabag din sa iba. Amen? At ito po yung salita ng Panginoon. Siya ang Diyos na nagpapayaman at nagpapahirap. Pero bilang tao po na pinagkatiwalaan ng authority, i-ruler natin ng matalinong lahat ng bagay na nakakamtan natin at nakaka-accomplish natin sa mundong ito. Matuto po tayong i-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya napakahalaga po na huwag tayong magpahunting sa treasure ng buhay na to. Huwag tayong magpahunting sa measurement ng buhay na to. Huwag tayong magpahunting sa pleasure ng buhay na to. Dahil kung hindi natin magagamit ang lahat ng to para sa kingdom ng Panginoon, tunay na nahahantingin lang tayo ng mundong ito. At gagamitin lang ang buhay natin sa walang kabuluhan. Pero dahil sa Panginoon po, na kinatagpo ka at kinatagpo ako, wala rin siyang ibang ginusto, kundi magamit mo ang buhay mo ng makabuluhan kasama niya. Dahil apart from me, sabi po ng Panginoon, you are nothing. Kaya po alam niyo po, sa pinaka-conclusion ng gawaing ito, kung kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin, alam niyo po, na-realize ko, namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa lahat ng luho, hindi sa measurement ng buhay na to. Tiniis niya lahat ng bagay. Kasi sa puso niya, sa isip niya, all He want is you. Ikaw lang din at ako ang gusto ng Panginoon. Hindi niya kailangan lahat ng meron sa mundong ito. Kaya gusto niya yung buhay mo at buhay ko. Maging kasiyasiya, kalugod-lugod at kapuri-puri sa mga mata niya. Kasi kung ang kailangan natin ay ang Panginoon, all He want is you too, na mapagtagumpayan mo sa lahat ng mga tinapos niya, na maipagpatuloy mo ng matalino, na maipagpatuloy natin, na kahit tanggapin natin yung pleasure sa mundong ito, gamitin natin ang tama. Gamitin natin ang makabuluhan. At gamitin natin po sa kingdom ng Panginoon. Yung pagmamahal natin sa Kanya at pagmamahal natin sa kapwa, sa pagtulong sa lahat na nangangailangan ng matalino. At ang talino na yun, walang iba tayong pagkukunan kundi sa wisdom ng Panginoon ng may kaunawaan. Wisdom na may talino, wisdom na may knowledge. Amen? Na mapagyaman natin ito para sa mga susunod na henerasyon natin, na magkaroon tayo ng legacy na napagtagumpayan natin yung assignment and purpose natin dahil kasama natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, salamat po Ama sa lahat ng mga tinuturo mo sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na mabuti ka sa lahat ng kaparaanan, Panginoon.
Kaya sa oras na to, hayaan mo na matutunan namin, Panginoon, na makita ang wisdom at magamit ang lahat ng pleasure, Panginoon, Lord, lahat ng treasure namin sa mundong ito, Panginoon. At measurement, Panginoon, na ina-acknowledge ka namin sa buhay namin. Dahil apart from you, Panginoon, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka at lulatiin. Hindi po kami, Panginoon. It's not about us. It's all about you. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen and amen.